everyone. Magandang umaga and welcome sa ating pagsamba ngayong umagang ito. Ngayon ay first Sunday in Lent, and also today we are celebrating the 11th anniversary of our church. So for our worship this morning, yung lahat ng mga the order of worship and the songs are already printed here sa ating bulletin. So ito lang gagamitin natin. Of course, yun ang magpilita sa ating mga worship songs. Yung mga kasama ko natin online sa ating Facebook live stream, welcome po sa inyo lahat, and please leave a comment sa ating comment section so I could acknowledge you later on sa ating announcement. So we will get ready, ating ihanda ating mga sarili at ating mga isipan sa ating pagdulog sa lutukan ng gandahang loob ng Diyos. We will begin our worship and we will sing our opening song. Okay, so sabi ng band, switch tayo. Yung closing song natin with PR opening. So, sa likod, lahat mong kahanan with PR opening song. Suko
Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal sa Panginoon, lumapit tayo ng may tapat na puso at magpahayag ng ating kasalanan sa Diyos na ating Ama at mamalik sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay pagkalooban niya ng kapatawaran. Ang tulong natin ay nagmumula sa Panginoon. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking pagsalang sabay natin ipahayag ng ating sa lahat. Amang mahal at amang makasalanan ay nagpapahayag sa iyo ng lahat at mga kasama. Ikaw ay nirepresentan ko sa isip, salita at sa gawa. At ako'y karapat-dapat lang sa kaparusahan mo sa panahon ito at sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit buong puso akong lumalapit at nagsisisi dahil sa mga ito. At tumadalangin ako sa iyo dahil sa walang hanggang kahabagan mo. At alang-alang sa banal, walang tuwis, mabait at pagtitiis at kamatayan na iyong iniibig na anak ng sa Jesucristo ay maging mahabagin at mapagbiyaya ka nawa sa akin na isang abang makasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo ay palawakin ang aking kaalaman at maging masunurin sa iyong salita hanggang sa wakas. At sa iyong habag at biyaya ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Jesucristo na aking Panginoon. Amen. Dahil sa pagpapahayag din ito, tungkulan ko bilang tinawag at nalagang lingkod ng salita ng ipahayag at bilang tinatawan ng aking Panginoon sa Kristo ng kanyang sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo babasahin sa sagutan ang introito o ang yung P ay part at yung K, kapulungan ay party. Kapag sila'y tawag, sila'y pakinggan, ay sasakmaluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo ako hindi kayo mapahama, di maranasan kahit anong uli ng mga inilap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y ikatagubili. Saan mang dako makaroon, iyakang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o iyong mabagsik. Di ka mga sa mga serpiente at iyong mababangis. Awitin natin ang luwalhati sa Ama at ang Panginoon mahabagkan. Luwalhati sa Ama at ito'y ating bibigasin ng sabay-sabay, lahat tayo. Panginoon, Ikaw ang aming kalakasan. Kami ay patuloy na nakikipaglaban sa kasalanan at kasamaan na nananahan hindi lamang sa aming likas na katauhan, kundi maging sa aming kapaligiran. Panatilihin mo kaming matapat sa iyong salita. At kung kami man ay nadarapat, ay patuloy mo kaming ibangon at panumbalikin.
sa pamagitan ng iyong anak, si Jesucristo na aming Panginoon, na nabubuhay kagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ay, huwag pa rin natin pagbasa ng salita ng Diyos. Ang unang pagbasa para sa linggong ito ay buhat sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 1 to 21 at ito ang mga sinasabi. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Sumagot ang babae, Maaari ang bunga ng puno na nasa gitna ng ilog. Sinabi na kain ng bunga nito. Kain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga na yun, ay makakaunawa kayo. Kayo ay magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya't kumita siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa. Matapos kumain, noon nila nalaman sila ay hubad, kaya kumuha sila ng mga daon ng higos. Pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawa panakip sa katawan. Ang dapit hapon, na narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoon noong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niyang lalaki at tinanong, "Saan ka naroroon?" "Natatakot po ako nang marinig kong kayo nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Sagot ng lalaki, "Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit, kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mong ginawa ang bagay na iyon?" Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. "Mangyari po ay, lang ako ng ahas, kaya ako ay nagpuso kumain." Sagot naman ito. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, "Sa iyong ginawa ay may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at pagkain mo ay alikabok lamang. Kayo ng babae ay aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ay aking dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya ay ikaw ang tutuklaw." Sa babae naman ay itong sinabi, "Sa pagbubuntis mo ay hirap ang daranasin, at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki ay iyong nanasain. Pasasakop ko sa kanya siya mong susundin." Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, "Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kakainin ang ipinagbawal kong bunga. Dahil dito ay sinumpa kong lupa, sa hirap na pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinig ang iyong aanhin. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang malibing. Dahil sa alabok, doon ka nanggaling. Sa lupang alabok ay babalik ka rin." Eva, ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat siya ang ina ng isang katauhan, at ang mag-asawa ay iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. At ito ang salita ng Diyos. At ang ikalawang pagbasa naman ay buhat sa aklat ng mga taga-Roma, chapter 5, verse 12 to 19. At ito ang mga sinasabi. Ang
kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang mga kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala, nasa sanlibutan ng kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi tinuturing na kasalanan. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos, si Adan ay anyo ng isang darating, subalit magkaiba ang dalawang ito. Dahil ang walang bayad na nakaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming taong namatay dahil sa kasalanan ng isang tao, ngunit ang kagandahan ng loob ng Diyos ay mas dakila, kaya hindi ng kanyang walang bayad na kaloob sa maraming tao. Sa pamamagitan ng kagandahan ng loob ng isang tao, si Jesucristo ang kaloob ng ito ay hindi katulad ng ibinunga ng pagsuway ni Adan. Sapagkat hatol ng kaparusahan ang dinulot matapos na magawa ang isang pagsuway. Subalit kaloob na nagpawalang sala naman ang idinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghari sa buhay. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng pagpapawalang sala sa buhay ng lahat. Sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapagwalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. At ito ang salita ng Diyos. At magsitayo po tayo lahat. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalangan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Pakinggan natin ang pagbasa ng mabuting balita para sa linggo nito. Ang mabuting balita ayon kay Mateo, chapter 4, verse 11, ay verse 1. At ganito ang sinasabi. Luwalhati ang sumayo, Panginoon. Ang pagtukso kay Jesus. Si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ang Diablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagbumula sa bibig ng Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanya mga anghel ikay tatagubilin, at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masaktan." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karamihan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung nagpapatirapan ka at sasamba sa akin." Kaya sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sulat, ang Diyos at dapat mong isang." Pagkatapos, iniwan na siya ng itong mabuting balita. Manatili po tayo ng
pagpapahayag ng pananampalataya ang credo research. Sabay-sabay po tayo. Na may likha ng langit at lupa, at na lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, at sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, na mula sa Ama una sa lahat ng panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, tunay na Diyos buhat sa tunay na Diyos. Pinanganak at hindi nilikha, isang sangkap ng Ama, na sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay bumaba mula sa langit, at nagtawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay Maria, at naging tao, nagpakasakit dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay at libig. Nang araw na nabuhay ng manisang ayon sa kasalunan, umakyat sa langit, at natulog sa kanan ng Ama, at siya ay babalik ng upang human ang mga buhay. At palayan niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ko sa Espiritu Santo, ang Panginoon at Pagpapagay buhay, na nagmumula sa Ama at sa Anak, na sinasamba at nalulunghati kasama ng mga anak, na nagsasala sa pamagitan ng mga propeta. At sumasampalataya ko sa isang banal, Kristiyano Apostolik ng Iglesia, naniniwala ko sa isang pinyag, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Umaasa ako sa pagkabuhay ng muli ng mga patay, at sa buhay ng mga darating. Amen. Ang lahat ay mo po. We will sing our next. Okay, so again, may switch. Ating ceremony ay yung opening reading, supposedly made for worship.
morning, everyone. Wala tayong Sunday school ngayon. We will resume our Sunday school. Muna tayo sama-sama. At salita ng Diyos para sa umagang ito. At sumayin mo lahat ang masaganang kagandahan loob at kapayapaan mula sa Diyos Ama sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen. There is that one sa buhay natin na kasama natin sa lahat ng sandali ng ating buhay. That one person na kasama natin sa tagumpay, kasama natin sa kabiguan, that one person na kasama natin tumatawa, kasama natin umiiyak, that one person na nakakaalam ng halos lahat ng bagay sa buhay natin, even our deepest, darkest secrets. That one person na ituturing natin na probably isa sa pinaka-mahalaga sa buhay natin. At kung meron tayo ng one person na yan sa buhay natin, take time to appreciate him or her sa pagsama niya sa atin, sa lahat ng sandali sa ating buhay. Bilang mga Kristyano, marami tayong hinaharap na mga hamon at pagsubok sa araw-araw ng ating buhay dito sa lupa. And although malaking tulong yung meron tayo yung one person lang sa buhay natin, na dinadamayan tayo sa lahat ng mga hamon at pagsubok sa buhay natin, pero yung kanilang magagawa para sa atin ay limitado lang. Meron isang uri ng hamon at pagsubok na tiyak na sobrang limitado ang magagawa para sa atin ng kung sino mang tao na yun sa buhay natin. Kahit sa mga hamon at pagsubok na hinaharap natin. Kung ano pa man yan. Yan yung mga tuksong ibig humatak sa atin upang gumawa tayo ng mga kasalanan. Of course, yung mga mananampalatayang Kristiyano na kasama natin sa ating kapatiran. At probably yung isang tao na sa buhay natin ay kapwa natin mananampalatayang Kristiyano. As I've said, malaking bagay sila dahil nakakapag-open tayo sa kanila, nakakapag-share tayo sa kanila ng ating mga struggles, napapayuhan nila tayo, dahil they for us. Hindi kayang gawin para sa atin. Hindi nila kayang akuin yung pagharap doon sa mga hamon at pagharap. Lalong hindi kayang akuin yung hinaharap sa ating pang-araw-araw na buhay. Maguna, sabihin ng mga magulang, pwede lang, aakuin ko na lang. Na lang ang magsasuffer ang sarili niya. Pero hindi eh. Diba? Hindi kaya. Ganun din, lahat ng mga tuloy natin mahalaga sa atin, kung gaano sila ka-supportive sa atin, hindi nila kaya. Ako na lang ang magdurusa or mo. Nakaharap dyan sa magagawa yun. Dahil hindi nila pwedeng abuin yung mga consequences kung tayo ay natadala ng mga tukso. Hindi na pwedeng sabihin, nagkasala ka, ako na lang ang magdurusa, ako na lang magbabasan nung parusa na halaan para sa iyo. I will bear them for you. Hindi nila kayang gawin ko. Dahil personal na nating pananagutan sa Diyos yung mga bagay nyo. Siguro inisip natin, may problema ba ito? Meron eh. Kasi unang-una, bilang mga Kristiyano, alam natin kung ano yung tama at responsibilidad natin gawin ang tama. At gusto naman talaga natin gawin kung ano ang tama bilang mga Kristiyano. Pero, mas madalas na nahahatak tayo
na mga tukso na gawin ang hindi tama. Di ba? Mas madalas ganun. Pangalawa, kung nagiging komportable na tayo na ang ginagawa natin na yan hindi tama, na parang baliwala na sa atin, kung ang ginagawa natin ay hindi tama, ito ay isang danger sign na maaaring lumilihis na tayo sa katotohanan at sa pagtubay ng Panginoon. At pangatlong problema, kung tayo ay tuluyan na lumihis sa katotohanan at sa pagtubay ng Panginoon, ano ang nasa dulo para sa atin? Kapahamakang walang hanggan. Sa madaling sabi, isang malaki, mahirap, at seryosong hamon ang iba't ibang tuksong hinaharap natin araw-araw. Pero hindi natin kayang labanan at tagumpayan ang mga ito sa ating sariling lakas at kakayahan. Kailangan natin ng isa na tutulungan ang mga ito. Tulungan haharap ng mga ito. Ng mga ito on our behalf. Tulong na kailangan natin. Kailangan natin ng isang tao na ayusin at mga consequences sa mga pagkakataong nalalaig tayo ng mga puso. Yun natin. Ang puso, yung mali ang nagagawa natin. At kung mali ang nagagawa natin, ano yun? Sa Biblia, kasalanan. At ang kasalanan ay parang dumi na kumbaga sa damit ay kumakapit sa atin at pinaparumi tayo at nagkakaroon tayo ng pananagutan sa Diyos. Ang tanong, meron ba? Meron bang isa na may kakayahang akuin ang lakas on our behalf? Meron ba isang tao na kayang akuin yung consequences ng mga nagagawa nating kasalanan? Dahil meron, at yun, Jesus. Sabi ko, ano ang ginawa ni Jesus para sa amin? So, doon sa binasa ng Ebanghelyo, pagsalaysay nito, doon na sa loob kung Jesus ng Tiyago. Sa buong panahon na yun, hindi siya kumain ng anuman. Hindi ng anuman. Sa buong 40 araw, ay hindi tuyo kay Jesus na pagdudahan ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos Ama. Nagamitin ang kanyang sariling kapangyarihan para sa kanyang sariling kapakinabangan. Yun ang gusto ng Diablo. Yun ang nais ng Diablo achieve. Kaya sinabi niya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos maging tinapay ang batong ito. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Yun ay pagsubok sa pag-ibig at pagkalinga ng Diyos Ama. Yun ay pagsubok kay Jesus na gamitin yung kanyang sariling kapangyarihan para sa kanyang sariling kapakinabangan. Sa loob ng buong panahon na yun, hindi tumigil si Satan para ibuyo si Jesus na talikuran yung kanyang misyon na iligtas tayong mga tao sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa at kamatayan. At talikuran ang pagiging anak ng Diyos para maging kanang kamay ni Satanas. To use that verse. Kaya ang sabi niya ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipagkakaloob ang lahat ng ito. Ipinagkakaloob ang lahat ng ito sa akin. At maaari kong ibigay kung kanino ko gusto. Kaya kung sasampahin mo ako,
magiging iyo na ang lahat nito. Yan ang sabi ni Satan kay Jesus. Pero sa lahat ng ito, naging matatag si Jesus. At nanatiling tapat, nagtitiwala, sumusunod, at nagpapasakop sa kalooban ng kanyang Ama. Nagtagumpay si Jesus laban kay Satan. Bigo si Satan. Tinahan ng pagdurusa ng pagtagumpayan ang kasalanan at kamatayan na inihatid ni Satan sa ating mga sa unang pagbasa sa Genesis kung paano iwasan ang kasalanan at kamatayan sa sanlibutan. Dahil sa paggawa ni Satanas, ang kanyang tuksuhin ng mga magulang na sina Diyos, kundi si Satanas ang may hatid ng lahat ng pagdurusa sa buhay ng tao, kasalanan at kamatayan at lahat ng bunga diyan ang alisin ni Jesus sa atin sa Kanya bilang ating ligtas. Ginampanan lubusan na bayaran ng lahat ng ating kasalanan. Hindi pa tayo buhay nun eh. Pero lubusan niyang nabayaran ng lahat ng ating kasalanan. At dahil dyan, sa piling ng ating Diyos sa langit at ng ating Panginoong Jesus, yun ang ating tungo. At tiyak yan. Dahil dyan, wala nang kapangyarihan ng diablo sa atin ngayon dito sa mundo. Kung ang diablo man ay nilalarawan sa Biblia na parang leyong umuungal, hanggang ungal na lang ang magagawa na sa atin. Mga bata, hindi naintindihan yung ungal. Sige, pick natin yung asong tumatahol. Paano yung sound? Sige nga, paano? Lakas mo dali. Paano yung sound ng asong tumatahol? Dali, paano? Diba? Parang ganon. Satanas. Pero hanggang gano'n lang ang kayang gawin sa atin sa tanas. Wala tayo ng tahulan. Takutin tayo ng takutin. Pero wala na siyang pangil. Wala na siyang kamandag. Dahil binasak na ni Jesus ang kanyang kapangyarihan sa atin. Ito yung laban na tapos na kasi may nanalo na. At yun ay ang ating Panginoong Jesus. At yung panalo niya ay hindi lamang para sa Kanya. Yun ay para sa atin lahat. Sapagkat yung Kanyang ginawa ay ginawa niya on our behalf at para sa ating kapakanan. Kaya nga sinasabi sa Hebreo chapter 2 verse 18, ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso, sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Hindi natin pwedeng sabihin kay Jesus, hindi mo naman alam kung anong nararanasan ko Hindi mo naman alam kung gaano kahirap ito Hindi natin pwedeng sabihin niya. Kasi lahat ng yan ay dinanas ng ating Panginoon. At siya ay nagtagumpay. At ginawa niya yun para sa atin. Ito, si Jesus. Sa ating mga kahinaan. Tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailan may hindi siya nagkasala. Diba? Isa pa yun sa napakalaking kaibahan ni Jesus at yung mga taong dumadamay sa atin. Kasi yung mga taong dumadamay sa atin, just like us, mga taong nagkakamali at nagkakasala. May kahinaan. May kasiraan. Ay pwede sabihin na, palo ka ng palo sa akin. Ikaw nga, ganito ka rin. Ganito ka rin. Pero si Jesus hindi ka. Dahil binana siya ang lahat niya, nagtagumpay siya, at kailan may hindi siya nagkasala. Anong tukso ang pinakamahirap sa lahat ng iyong minaharap ng mga tukso? Kung ating susulihin sa sarili natin, bakit 10 utos?
Siyempre, yung ginagawa ni Satanas, pinaka mahirap para sa atin. So, against the first ano yun ang pinakamahirap sa atin? Anong uri ng tukso madalas na gumugulo? At ginamit yung gumugulo dahil yan talaga ang mga tukso. Relasyon sa Diyos, ginugulo ang ating relasyon sa ating kapwa, ginugulo pati yung ating pagtingin sa ating mga sarili. Dahil alam natin na ang nasa likod ng lahat ng mundo, si Satanas. Alam din natin na ang gusto ng Satanas ay hindi tayong iligal, hindi tayo sa kanyang hindi tayo sa landas ng kapahamakan. That's the reason why sinabi nga ni Pedro sa kanyang unang liham. Sabi niya doon, ang at ay naghahanap ng malalaman. Kung kaaway natin sa Satanas at ang hagad niya ay ang ating kapahamakan, dapat lang nalabanan natin yung mga tuksong ibinabato na sa atin. Dapat lang ayawan natin yung mga tuksong ibinabato na sa atin. Dapat lang nakamuhian natin yung lahat ng mga tuksong nais sa Satanas na gawin natin. Labanan siya. Dahil siya isang kaaway na wala ng pangit at kapangyarihan sa atin. Dahil una lang napaglumpayan ni Jesus ang laban para sa atin. Pero, asahan natin, the more that we resist Satan, he will just come back even stronger and stronger. Hindi na yung uri ng kaaway na sumusuko ng basta-basta. Asahan natin yan. Habang nilalabanan natin siya, lalo na gustong kusumin tayo at palakas ang palakas at patindi ng patindi. Kaya meron pa tayong magagawa. Hindi lang siya labanan, siyempre sa tulong at patubay ng Espiritu Santo. Pero kung dalhin din ang mga ito sa ating Panginoong Jesus sa panalangin. At ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. Hindi lang problema ang pwedeng ipagkatiwala kay Jesus. Pati yung mga hamon, pati yung mga struggles natin, pati yung mga tuksong hinaharap natin. Kasi pinasana niya yan, dito siya sa lupa. At ang ayos niya ay ipagkatiwala niya sa atin lahat, sa kanyang lahat ng bagay. Dahil siya lang may kakayahan para tulungan tayo mapagtulumpayan ang lahat ng yan. At kung tayo man ay nabibigo, at yan naman ang katotohanan sa buhay natin, na tayo ay nabibigo. Hindi naman tayo perfect eh. We will always fail, no matter how hard we try. But the good news is, kung tayo man ay nabibigo, meron tayong Panginoong Jesus na pwede natin, dapat natin napitan. At hihingi ng tawad ang mga kasalanan na nagagawa natin. Dahil binayaran niya ang lahat ng yan para sa atin. Binayaran niya ang lahat ng yan para sa atin. Meron kapatawaran sa bawat kabiguan o sa bawat paglabag na nagagawa natin. Remember, ang dinayan ng Panginoon dito ay ang kanyang sariling dugo, ang kanyang sariling buhay doon sa krus. At kagaya ng ating matutunan sa ating katekismo, na si Jesus ay namatay sa krus at ibuhos ang kanyang dugo para sa atin. Hindi lamang isang pangkaraniwang tao ang nagbusa sa atin doon sa krus. Hindi lamang dugo ng isang pangkaraniwang tao ang nagbuhos doon sa krus para sa atin. Yun ay buhay at dugo ng mismong Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga may infinite value yung kanyang ginawa para sa atin. May kapangyarihan, lagi may bisa. Kasi dugo ng Diyos ang nagbuhos doon sa krus. Hindi ng isang pangkaraniwang tao lang. Kaya sa lahat na hinahanap natin mga hamon, pagsubok at tukso sa ating buhay, huwag natin na ang ating Panginoon atin. Ito ang mabuti para sa atin.
pagtitiwala sa mga bagay na hindi natin. Huwag natin kalimutan na ibinigay na ng Panginoon ng lahat para sa atin. Na maging ang kanyang sarili nagkait para sa atin. At huwag natin ng kabiguan at pagkarapa. Tapusan ng kwentong ito. Ang katapusan ng kwentong ito ay ito. Sa pagkatapos ng ating buhay sa mundong ito at sa kanyang muling pagbabalik. Sa kwentong kanyang isinulat na nakasulat nakatitig sa kanyang dugo. Nandun tayo kasama niya. Nandun ang ating pangalan nakaukit sa kanyang aklat ng buhay. Ang katapusan ng kwentong ito, tayo ay kasama niyang magtatagumpay at mabubuhay sa walang hanggang kagalakan at kalulatian magpakailanman. Lahat ng yun ay dahil pinagtagumpayan ng Jesus ang lahat para sa atin at dahil sa atin. At ang di malilit na kapayapaan ng Diyos siya mag-iingat sa ating mga pusong pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Tayo lahat ay tumayo at sa ating worship bulletin ay magpapatuloy tayo sa pag-awit ng operatorio. Lahat tayo? Ang operatorio. Linisin mong puso ko, O Diyos, at baguhin Espiritu sa akin. Huwag hayang malayo sa piling sa tu'y huwag bawiin. Ibalik sa akin galak ng kaligtasan. Gabayan sa paglinang. Tayo po at tayo na magandog sa Panginoon. Ihanin natin muna sa lahat ng ating mga sarili at maging mga bahagi ng pagpapalang kaloob niya sa atin. Okay, so bago sa ating panalangin pangkalahatan, meron mga gusto isama sa prayers natin. Kahilingan o pasasalamat. Pasalamat para sa birthday ni Abby sa 25. Ano araw yung 25? Wednesday? Okay. So, salamat para sa kanyang nalalapit na kaarawan. Si Andrew, anong prayer request si Andrew? Sana po safe po kami papunta sa Ilocos. Okay, so ligtas na pagbibiyahe para kay Andrew. Asahan ng mga kasama. Of course, sama sa prayer natin din, si Christina, who's scheduled to 2 days from now. Okay. So, ligtas na panganak para kay Christina. Second child. Boy. A boy. Meron pa? Sa experience natin. Yung mga may sakit, tulad ni Aldo
May nagkanta lang si Audrey. Ano ba? Anything else? Pastor Marsan and family. And Pastor Marsan and family, yung kanyang passed away, so, para sa pamilya nila, sa kanilang tinadaan paglusa. Ano ba? Yes. Wala na? Kung wala na, just remain seated para sa ating panalangin. Pagkatapos ito, we will continue with the liturgy for Holy Communion. Tayo at tayo ay manalangin. Makapangyarihan na pangmahaba ng Hesus Kristo. Pinasasalamatan ka namin ng kagandahang loob at lalong-lalo sa pagkulog mo sa amin at itin mo sa amin na iyong salita. Ito'y aming maingat at ng may mabubuti at matatapat ng puso at bunga ng pagtupad. Matay din namin isinasamo dahil ang iglesia naganap kasama ang mga patasan. Sa pamagitan niyon ay tumibay ang aming pananampalataya sa iyo. Maragdagan ang aming pag-ibig sa lahat ng aming kapwa at tumunlad ang iyong kaharian. Magsubok ka ng mga manggagawa sa iyo at hinapin mo ang iyong mga sinugo upang ang iyong salita ng pakikipagkasundo ay maipahayag sa lahat ng tao at ang Ebanghelyo ay maipangaral sa lahat ng daigdig. Ipagkaloob mo rin ang kalusugan at kaunlaran sa lahat ng nasa katungkulan, lalong-lalo na sa Pangulo ng aming bansa, sa lahat ng lingkod ng pamahalaan. Ipagkaloob mo sa kanila ang biyaya makapamahala ayon sa iyong kaluburan, sa pagpapanatili ng katwiran at sa pagsupil sa mga masasama. Nang sa gayon makapamuhay kami ng payapa at iwasay sa kabanalan at katapatan sa lahat ng bagay. Alam mo, Panginoon, yung Espiritu Santo ang lahat na nasa pamimighati. Kahirapan sa pag-isinang, nasa bigit ng kamatayan o sa alit ng kapahamakan, lalong-lalo na ang mga at sa iyong katotohanan. Naway tagapin nila at kilalanin ng kanilang kapigatian bilang kapahagan ng iyong mga kalooban. At lahat kami ay dalagang na iyong buot at maraming kaparusahan. Gayun pa man, ipinamamalik namin sa iyo, o napakamahabaging Ama. Huwag mong limunin ang kasalanan ng aming kamusmusan, ni ang aming maraming pagsuway, kundi alang-alang sa iyong walang hanggang kabutihan, biyaya, at walang pagbabagong pag-ibig. Ipagsanggalan mo kami sa lahat ng kapinsalan at kapangilipan ng katawan at kaluluwa. Ingatan mo kami sa bulaan at nakasisirang doktrina, sa digmaan pagganap ng dugo, sa salot, sa kapahamakan sa apoy at tubig, sa malalakas na hangin at bagyo, sa kukalangan ng ani at buto, sa panlulumo ng puso at kawalang pag-asa sa iyong kahabagan, at sa kasong-pasong pangkamatayan. At sa lahat ng sandali ng pangangailangan, ipakilala mo ikaw ang aming laging saklolo, ang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalong-lalo sa aming sumasampalataya. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming mga katawan at kaluluwa at ang mga handog na aming iniaalis sa iyong harapan, sabagat kami iyong binili upang maging iyo at mamuhay para sa iyo. Kasama po sa aming panalangin, ang aming pagpapasalamat para sa nalalapit na pagdiriwang ng kaarawan ni Abby sa 25 Wednesday. Nawa po kayo ang patuloy na magkaloob sa kanya ng iyong pagtubay at pagkalinga at sa kanya rin mga magulang at sa kanilang buong pamilya. Maraming salamat po sa lahat ng taon na siya ay pong kasama sa paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng kapulungan na ito. Patuloy po siyang pagpalain, Panginoon. Sa amin po sa aming panalangin, nawa inyo po pagalingin ang lahat ng may karamdaman, katulad po ni Audrey May na kanya na sa katawan at ng kanyang karamdaman at kanyang kalusugan. Kasama rin po sa pagpapalo po ng kanyang father-in-law. Sa panahon ito ng kanilang pagluksa, kayo po magbigay sa kanila ng comfort at magkaloob ng anong pangangailangan nila sa daling ito. Kasama rin po ang aming panalangin sa lahat ng mga kasama namin ngayong umagang ito sa aming pagsamba. Nawa ito ay naging sa amin.
Padalangin sa likod ng biyahe, kay Ado at sa kanyang mga kasama. Sa paghahanda sa hapag ng Panginoon dito sa ating worship bulletin. Ang paghahanda sa hapag ng Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. O Panginoon, ang mga tapos sa katuruan upang mula sa kamatayan at upang madala ng kamatayan sa pamamagitan sa krus ni Jesucristo ang aming Panginoon. Kaya at ang buong buwan ng langit, aming pinupuri at dinadakilang malaki mong pangalan. Laging pinupuri ka at sinasabi, Banal, 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 na Panginoon ng mga hukbo, ang katapang na kalwalhatian. Hosana, Hosana, Hosana sa puri. Siya na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, kaligtasan. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan kami ng pagkain kailangan sa araw-araw, at patawarin mo kami sa mga kasalanan namin, tulad din ng aming
Ang ating Panginoong Hesukristo na bigyan siya pagkadulo ay dumampot ng tinapay at patapos magpasalamat sa Diyos, ito ay kanyang pinagpirapiraso at binigay sa mga alagad na sinasabi, kunin niyo ito at kanin. Ito ang aking katawan na binibigay para sa inyo. Gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Sa gayong paraan, inawakan niya ang saro. Pagkatapos mapagkakunan at ang mapapasalamat na siya sa Diyos, ay binigay niya sa kanila sinasabi, uminom kayong lahat ito sapagkat ito ang dugo ng tipan. Ang aking dugo na nabubuhos tayo sa marami sa ipapapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa inom kayo nito bilang pag-alaala sa akin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. Amen. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mahabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mahabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Amen. Ayun mo po. At ngayon ay ating sama-sama natanggapin ang kanyang tunay na katawan, dugo, kalakip ng tinapay at alak sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan para sa lahat ng mga infirm and communicant members sa ating katulungan. Take and drink. This is the true blood of our Lord and Savior Jesus Christ, shed for you for forgiveness of all your sins. Take and drink. This is the true blood of our Lord and Savior Jesus Christ, shed for you for forgiveness of all your sins. Take and drink. This is the true blood of our Lord and Savior Jesus Christ, shed for you for the forgiveness of all your sins. At ang tunay na katawan at gunawa ng ating Panginoong Kristo, siya magpalakas ng gawin sa inyo. Sa tunay na nampalataya tungo sa buhay ng walang hanggan. Yumaon kayo may kapayapaan, galakan sa inyong puso. Amen.
Tayo lahat ay tumayo. At ating gamitin ang pagyao sa kapayapaan. Panginoon, ngayon ay ang tanging lingkod ay pumanaw sa kapayapaan. Ayon sa iyong pangako, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng mga bansa. Liwanag itong tatanaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Luwalhati sama at sana at sa Espiritu kung paano mula ngayon magpakailanman walang hanggan. Amen. O pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sapagkat siya ay mabuti at ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Diyos, salamatan ka namin, Diyos na mapangyarihan sa lahat, sapagkat pinaginhawa mo kami sa pamagitan ng sakramentong ito. Idinadalangin namin sa pamagitan ng kaloob na ito, ay palakasin mo ang aming panampalataya sa iyo at paningasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kay Jesucristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at naghahalin kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Ang Panginoon ay sumayo at ang kanyang Espiritu. Purihin natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Tagapin niyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at makabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Please be seated and we will sing our closing song. And I suppose yung sermon ba? Matibay na sandigan? Yes. So, matibay na sandigan. So, yung sa bandang gitna ng ating bulletin, yung sermon song dapat din ang ating closing song. Sermon song. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo.
kanyang kabutihan at dakilang pag-ibig sa atin na kanyang pinamalas to sa krus na siya ay magdusang pamatay bilang kabayaran para sa ating kasalanan. So welcome sa lahat ng bahagi sa ating pagsama ngayong umagang ito. And of course, we would like to thank Given Luke and Desi for leading us sa ating mga worship songs. And kay Brian at kay Andrew, ating Bible leaders for the day. Thank you. Salamat sa inyo lahat. At sa mga kasama po natin online, welcome po sa inyo lahat. Kung sino man yung nandyan, maraming salamat po. Thank you for joining us. And yes, we'd like to recognize, welcome yung mga bisita natin ngayong linggo ito. Of course, we'd like to welcome Pastor Justin and Micah. Thank you. Thank you for coming. And of course, dear friend Charles. Thank you. Maraming salamat sa bisita. I hope this is just the first of many pagbisita sa atin dito. We appreciate you coming and joining us sa aming pagsamba. And of course, mamaya pagkatapos ng announcement, we will continue with our celebration ng ating 11th anniversary. Kasama niyo pa ngayon si Ate Dina. Okay. So, welcome kay Ate Dina. Thank you for joining us. And of course, yung mga mothers na dito ngayon, kay yung ating mga kasama prepare ating mga lunch mamaya. May, thank you. Si Ate Friday, tsaka kanina, nandun sa chef, mami ni Siyempre, bago natin pakalimutan, kailangan natin siya ng happy birthday. Happy birthday sa Wednesday. Happy birthday. Happy 17th birthday kay Abby. Wow. Happy birthday. Si Abigail, she started attending Sunday school. She was just about, grade 3, grade 4, nung nag-start siya mag-attend. About 9 years old. So ngayon 17 na siya, and she's still here. At kasama natin sa ating church. So happy birthday, Abby. Yan. Okay, so siguro ang gawin natin, huwag na tayong tumayo. No? Diretso na natin ito para hindi na tayo magulo. Ha? Okay, pero bago yun, let's just take a group picture bago natin makalimutan para sa ating anniversary. Anniversary picture. Dito na lang. Ay, sorry. Sorry. Sa mga kasama po natin na online, again, thank you for joining us. And we will see you again next Sunday. Bye-bye, everyone.